Hapon mga kapatid, binabati ko kayo sa pangalan ng ating Panginoong Kristo sa hapon po ito. Sana po ay makinabang pumuli tayo sa kanyang salita. Malugod ang Diyos sa ating paraan ng pagsamba at pag-aaral po ng kanyang salita. Muli po natin buksan ang ating mga Biblia sa aklat ni Marcos chapter 9 at ang magiging teksto po natin ay nasa verse 24. Verse 24. Muli kong babasahin po sa inyo. Sabi po ng verse 24, agad sumigaw ang ama ng bata na sinasabi, nananampalataya ako, tulungan mo ang kawalan ko ng pananampalataya. Manalangin po tayo. Salamat po muli o Diyos sa hapong pong ito at muli po ninyo kaming kakatagpuin sa pamamagitan po ng pangangaral ng salita mo. Dalangin ko po o Diyos na ihanda mo po ang puso ng bawat isa sa mga makikinig dito sa loob ng simbahan, maging sa mga sumusubaybay sa aming live. At sana Lord, pawin po ninyo ang mga bagay na magiging sagabal o aagaw ng atensyon para sa salita mo na dapat po namin pakinggan at may apply po namin sa aming mga buhay. Kaya po, inihingi po namin ang tulong ng banal na Espiritu na siyang manguna sa aming sakop po nito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo. Amen. Right, para sa ating pag-uumpisa, tandaan po natin mga kapatid, ang pananampalataya ay isang kalooban po ng Diyos. No, ibig lang sabihin, ito ay mula sa Diyos. Ito yung bagay na hindi po mula sa ating mga sarili. No? Ang Diyos ang nagbigay ito sa iyo. Nagbigay po ito sa atin. No? Sapagkat sabi po ng Efeso chapter 2 verse 8 ay ang biyaya ng Diyos kaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi ito sa pamamagitan ng ating mga sarili. Mga kapatid, minsan ang ating pananampalataya ay malakas, di ba? Ang lakas-lakas ng pananampalataya po natin. Kulang na lang yung utosan natin yung bagay para mapasa atin o kumilos. Di ba? Ganun po ang pananampalataya. Minsan, may pagtitiwala po tayo at sumasampalataya tayo sa lahat ng nakasulat sa Biblia. No? Wala tayong wala tayong pagdududa. Pag nabasa mo ang Biblia, hindi ka nagdududa patungkol sa pag-ibig at kabutihan ng Diyos. Diba? Kahit meron kang kahirapan, problema na inaharap, ay wala sa iyo. Walang kwenta sa iyo, no? Ibig sabihin, hindi tayo naguguluhan, no? Kahit ano ang mangyari sa iyo, kahit ano ang dumating sa mga bagay na inaharap mo, ay minsan nasasabi po natin na ako ay nagtitiwala sa Diyos. And that's right. No? Totoo po yun. Masasabi po natin na hindi tayo natatakot. Okay? Of course, pag matalino ka at alam mo ang Biblia, at sinasabi ko nga, ng pinag-aralan po natin ang providensya ng Diyos, na ang lahat ng mga bagay ito, masama man na pangyayari o mabuti, ang lahat pong ito ay para sa iyong kabutihan. Kabutihan po natin. So, it means, maayos ang lahat. Di ba? Ganun po ang pananampalataya natin kapag malakas. Pero, paano kung ito ay mahina? Di ba? Minsan kasi, nanghihina ang pananampalataya po natin. Di ba? O what is the result kapag nanghihina ang pananampalataya mo? Of course, nalilimutan natin yung mga pangako ng Diyos. Diba?
Kapag nakalimutan mo, of course, kaharapin mo na ngayon yung mga kinakaharap mong problema at nahihirapan ka na. At yan po yung kilalabasan. So, andyan na pumapasok yung mga pagdududa at takot. Right? Kaya, minsan, nasasabi po natin na ito ay laban sa akin. Samantalang napag-aralan po natin na ang lahat ay para sa kabutihan mo. Doon sa lahat ng mga nagmamahal po sa Diyos. Di ba? Pero kapag mahina, ay nasasabi natin po ito, no? Na laban sa atin. Kaya minsan sinasabi ng mga Kristiyano, ang hirap ng buhay. It's true, mahirap talaga ang buhay ng Kristiyano dito sa lupa. Totoo po yan. No? Totoo po yun. No? Kaya minsan ayaw niya na magpatuloy. No? Ang hirap ng buhay. Kaya nagtatanong na siya. No? Nasaan ang Diyos? Nasaan ang kabutihan? Ang pag-ibig ng Diyos? Okay? Ganito ba talaga? Okay? Ganito ba talaga ang pananampalataya? Ganito ba talaga ang pananampalataya po natin? Diba? Pero minsan tinatanggap po natin na ang ating pananampalataya minsan mahina. Okay? Wala tayong magagawa. Ano bang magagawa po natin kapag nanghihina ang ating pananampalataya? No? Sa hapon pong ito ay sasagutin ng ating teksto na binasa. Kaya ang pamagat ng ating pag-aaralan, tatlo nga yung binigay kong titulo. Mamimili na lang kayo kung ano para sa inyo. No? Una, pananampalataya sa gitna ng pagdududa. Isang titulo po yon. Pangalawa, ang iyak ng nagtitiwalang puso. Okay? Ang pangatlo, tapat na pananampalataya sa oras ng pag-aalinlangan. Right? Medyo related po lahat yung title na ating ginawa. Kaya dito sa titulo pong ito ay meron tayong makukuhang 3 punto na ating pag-aaralan. Ang una ay yung kapahayagan ng pananampalataya. Yung nagpapahayag ka ng pananampalataya mo. Yung pagpapahayag mo ng iyong pananampalataya, di ba? Madali lang namang sabihin po yun. Ako'y nananampalataya, basta ako'y nananampalataya, whatever. Ako'y nagtitiwala sa Diyos. Yun po yung unang punto. Pangalawa, yung pagtatapat na ikaw ay nagsasabi ng totoo na merong panghihina ng pananampalataya. Totoo po yun, mga kapatid. Lalo na kapag kaharap mo na yung problema o anumang persecution. Andun na yung pumapasok yung pagtatapat mo na talagang meron kang kawalan ng pananampalataya. Pangatlo ay yung ating pag-asa kay Kristo. Na dapat umasa lamang kay Kristo. Ating pag-aaralan ang 3 punto pong ito. Una ay yung confession of your faith, yung pagpapahayag mo ng iyong pananampalataya. Right? Yun, sa ating teksto, makikita po natin po dito yung providensya ng Diyos. Okay? Na yung ating pangunahing karakter dito sa ating teksto ay nakakaranas po siya ng matinding kahirapan o ito, depression. Depression. Kasi sino pa naman ang hindi magkakaroon ng depression kapag ang anak mo ay nagkaroon ng epileptic. Yan. At mabigat na dalahin po yan. Kaya siya ay talagang depressed po siya. Imagine, no? Sa buong buhay po niya ay puspos ng kaguluhan.
dahil sa kondisyon ng kanyang anak. Imagine, hindi lamang po siya epileptic, kundi hindi pa siya makapagsalita, hindi pa makarinig. Okay? At higit sa lahat, ito ay na-demon possess o inahalian ng demonyo. Right? So, ano ang gagawin mo? Diba? At inilatag pa nga niya yung sitwasyon ng kanyang anak na madalas ito ay natutumba, kumakawag sa lapag. Okay? Nakikita niya ang kanyang anak na bumubula ang bibig. Ganun talaga yung mga epileptic, di ba? Ganun ang kondisyon. Okay? Sinasaktan pa ang sarili. So yun ba naman ang hindi maaawa ito, kaya ang isang magulang ay talagang madudurog ang kanyang puso. Okay? Kaya ano ang mangyayari? Of course, yung kanyang ama ay talagang mag-aalala. No? Andun yung kanyang concern. Okay? Dahil nasa bingit ng kamatayan o panganib ang buhay ng kanyang anak. Anytime, pwedeng mamatay ang kanyang anak sa ganong sitwasyon. At ito po ang nagbigay para gumulo ang utak, puso ng isang magulang o isang ama. Okay? Of course, paano niya kaya nalaman na ito ay gawa ng diablo? O ibig sabihin, lahat ng mga nakikita po natin na ganitong sakit ay may mga diablo sa kanila. Pero yun po yung kanyang state niya. Yun po yung kanyang isip na ito ay gawa ng masamang spirito na sumapi dito sa bata. Right? Ang isip ng ama ay kinokontrol ng diablo ang kanyang anak. Okay? Kaya ito yung nagbigay sa kanya, nagatid sa kanya para maghanap ng lunas ng kanyang anak. Okay? Maaring itong ama na to, marami ng mga doktor ang kanyang pinuntahan at pinagsabihan at pinagpadoktoran ng kanyang anak. Pero ganun pa man, ay wala silang magagawa para mapagiling ang kanyang anak. Di ba? At sinubukan niya na rin ang mga alagad. Pumunta rin sa mga alagad. No? Pero wala pa rin, waipik. No? Waipik yung mga alagad. Hindi nila na kaya. Right? Walang kapangyarihan. No? Hindi katulad ngayon na talagang nandadaya. Dadayain para ipakita sa mga tao na gumaling. Yung pala walang sakit. Ganun po ang nangyayari sa ating mga paligid. Pero sa totoong tagpo ay wala talagang nagawa ang mga taong ito. Even those apostles or disciples of Christ. Pero naganap pa rin, no? Ang taong ito, itong amang ito. At hinanap niya ang ating Panginoon. Right? Maring itong amang ito ay nabalitaan niya na patungkol sa ating Panginoon Hesus. Nabalitaan po niya na mayroong kapangyarihan na pagalingin ang lahat ng uri ng mga sakit. Mapabulag man ito, lumpo man ito, o kitang man, ay maaring narinig niya rin na nagkakas out ang ating Panginoon ng mga demonyo sa mga sumapi sa mga tao. Kaya naisip niya ang ating Panginoon Hesus. At alam niya na makakatulong ito sa kanya. Alam niya na si Jesus lamang ang makakatulong sa anak niyang lalaki sa pagkontrol sa diablo. Kaya lumapit siya kay Jesus. Right? Ayon sa verse 22, dinala niya ang kanyang anak at nagmakaawa para tulungan siya. Di ba? Anong sabi po niya? Kung meron kang bagay na magagawa, maawa ka sa amin at tulungan mo kami. Kung, di ba? Kung, ibig sabihin,
Wala rin tiwala ito. Meron pong wala din siyang tiwala sa ating Panginoon. Pero ganun pa man mga kapatid, hindi kaagad pinagaling ng ating Panginoon ang anak na ito. Diba? Hindi niya pinagaling. Bakit kaya? Bakit kaya? Bakit hindi niya pinagaling? While ito naman yung kahilingan ng ama. Kaya nga siya pumunta doon para at least mapagaling ang kanyang anak. Pero hindi niya kaagad pinagaling. Bakit? Bakit? Alam kasi ng ating Panginoon Isus na meron pang higit na kailangan ang amang pong ito. No? Meron siyang pangangailangan. Right? Merong higit na pangangailangan ang ama. Ano yun? Kailangan ng amang ito dalhin. Okay? Ang kanyang pagpapahayag ng pananampalataya kay Kristo. Kaya nga tinanong ng ating Panginoon doon sa ama patungkol sa kanyang anak. Ano yung punto na ginagawa ng ating Panginoon? Dahil gusto ng Panginoon ihatid ang amang ito. Right? Hanapin si Kristo para hindi lamang sa kagalingan. Gusto niyang ihatid ang amang ito hindi lamang sa kagalingan, kundi kaligtasan para sa kasalanan. At yun yung maganda po doon. Kasi kung ginawa niya kagad gumaling po yun, maaaring iskapo na po yun, di ba? Kaya magaling sa sa pagbabahagi ang ating Panginoon. Kaya yun po yung gustong makita at may parating ng ating Panginoon dito sa lalaking pong ito. Okay? Doon sa verse 23, ito yung dahilan kung bakit inutusan ng ating Panginoon ang lalaki na sumampalataya. Okay? Na ibig lang sabihin na yung salita ng ating Panginoon dito sa verse 3 ay makapangyarihan. Tandaan po natin, the moment na nagsalita ang ating Panginoon, makapangyarihan po. Kaya nga sabi ng Romans, chapter 1, verse 16, kapangyarihan para magkaroon ng kaligtasan. Kaya yung salita ng ating Panginoon, o yung boses ng Panginoon, ay pwede niyang mapangyayari sa mga bagay-bagay. Kaya ganito ngayon ang ating panahon. Di ba? Panahon po natin. Nandito po tayo sa simbahan. Nakikinig. Dahil nagsasalita ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa pamamagitan ng pangangaral, nagsasalita ang ating Panginoon. Kaya kapag ito ay na-miss mo, magugutom ang iyong kaluluwa. Tandaan po natin, ang salita ng ating Panginoon ay makapangyarihan para magligtas ng kanyang mga tao. Kaya nga mahalaga po mga kapatid na mapakinggan ng kanyang mga pinili ang kanyang salita. At ito yung gagamitin. Okay? Para maligtas. Kaya nga nanampalataya ang taong ito. Kaya nga matapang siyang nagpahayag. Ano sinabi ng lalaking ito? Sumasampalataya ako, Panginoon. Malalim ang sinabi ng lalaki kong ito. Hindi lamang basta siya ay naniniwala. Pag sinabing
sumasampalataya ako, Panginoon. Right? Ano ang ibig sabihin ko nito? Ibig lang sabihin, ang lalaki ay ipinapahayag niya ni si Kristo ang kanyang Panginoon. Okay? Ang may-ari at nag-ahari sa lahat ng mga bagay dito sa langit at lupa. Sumasampalataya po siya na si Jesus ay anak ng Diyos, na siyang soberano at makapangyarihan sa lahat. Sumasampalataya kay Jesus na siya ang magiging tagapagligtas. So, it means, ipinapakita po dito na itong ama na ito ay isang tunay na mananampalataya. Okay? Kasi alam niyo bakit? Walang makapagsasabi na tao na si Jesus ang Panginoon. Not unless nasa Kanya ang banal na Espiritu. Di ba? Walang makapagsasabi. Tanongin mo nga yung mga unbeliever kapag kilala na si Kristo, di ba? Oo. Pero walang nagsasabi na si Jesus ang aking Panginoon at tagapagligtas. Yeah. Maliban na lang kung nasa Kanya ang banal na Espiritu. Ayon sa 1 Corinthians 12 verse 3. Diba? Yan po yung sinasabi. Okay? So, ang katunayan na siya ay sumasampalataya kay Jesus ay ibig sabihin, si Jesus ang kanyang tagapagligtas. Ipinapahayag niya na si Jesus ang nagligtas sa kanya mula sa kapangyarihan ng kadiliman at sa kaparusahan ng kabayaran ng kanyang kasalanan o kapangyarihan ng impyerno. Kaya makikita po natin ang kanyang pananampalataya na si Jesus lamang ang siyang makapagliligtas sa kanyang anak na inaalihan ng demonyo. Hindi lamang iligtas sa dyablo, kundi iligtas din mula sa kasalanan at kamatayan patungo sa impyerno. Okay? Kaya yung kapahayagan niya na ako ay Panginoon, sumasampalataya na ikaw ang aking tagapagligtas. Ikaw ang magliligtas ng aking kaluluwa. Okay? At naniniwala din po siya na siya ang magliligtas, magpapagaling sa kaluluwa ng kanyang anak. Okay? Yan ang tunay na pananampalataya na ibinibigay sa bawat mananampalataya sa Diyos. Ayon sa Efeso chapter 2 verse 8, di ba? Yan po yung pananampalataya. Na ibig lang sabihin, ang Diyos ang gumagawa ng pananampalataya sa atin sa paraan na maisip at ipahayag mo o ipahayag natin katulad ng ginawa ng lalaking ito na walang sino man makakapagligtas sa atin maliban kay Jesucristo. Kapatid, no? Isa pong malaking biyaya at pagpapala na magkaroon po tayo ng ganitong klase ng pananampalataya. Okay? Dahil sa pananampalataya pong ito, dito magkakaroon po tayo ng pag-asa. Okay? Katapos ng pagliligtas sa iyo, okay? Katapos na mapasama ka kay Kristo, may kaaliwan po tayo bilang mga mananampalataya. Kaya po tayo nandito, ito yung dahilan kung bakit tayo ay nakapagpupuri, nakapagpapasalamat, di ba? Dahil sa pananampalataya na ibinigay sa atin ng Panginoon.
Yan po yung kadahilanan. No? Pangalawa, sa ating punto, yung pagtatapat ng kawalang pananampalataya. Inamin din ng amang pong ito o ng lalaking ito na wala siyang pananampalataya o mayroong kawalan ng pananampalataya. Di ba? Sabi niya, sumasampalataya ako, pero sinabi niya, ako ay walang pananampalataya. Parang, parang kontra, no? Kaya yung title natin, sumasampalataya sa pagdududa. Right? Paano natin mapapagtatagpo po ito? Okay? Ibig lang sabihin, hindi pa ganap, no, ang pananampalataya ng Ama pong ito. Diba? Mayroon ganyan. Alam niya na ang Panginoong Hesus ang kanyang tagapagligtas. Diba? May mga ganyang batang Kristiyano. Alam niya na ang Panginoong Hesus ay makapangyarihan sa lahat. Magagawa ang mga dakilang bagay. Diba? Pero hindi ganito lagi itong lalaking ito eh. May pagkakataon na ang kanyang pananampalataya ay malakas, pero may pagkakataon din ay mahina. At yan ay totoo na dapat aminin ng mga mananampalataya. Siya talagang may matapang siyang inamin ang kanyang kahinaan ng pananampalataya. Diba? Sometimes, hindi natin nasasabi po ito. Dahil baka mapula po tayo, reform ka pa naman. Yun ang sinasabi. Right? So, ibig lang sabihin, ang kahinaan ng kanyang pananampalataya ay malinaw mula sa kung ano ang nangyayari. Doon po nang galing. Okay? Di ba, nung dalhin niya ang kanyang anak sa mga alagad, okay? At hindi nila napagaling ang kanyang anak. Di ba? At dito na siya nag-umpisang magduda. After na dinala niya sa kanyang anak doon sa mga alagad, ay hindi napagaling. Kaya nagduda na siya. Okay? Nagduda siya kung magagawa din ng ating Panginoong Hesus na pagalingin ang kanyang anak. Ayon sa verse 22, makikita po natin po dito ang pagdududa ng taong ito. Na kung saan ay sinabi niya, kung, di ba? Kung kinakausapan niya naman ang Panginoong Hesus during that time. At sinabi niya, kung meron kang bagay na magagawa, ibig lang sabihin, hindi siya sigurado kung magagawa ba ito ng ating Panginoong Hesus. Okay? Of course, sa pagkakataon pong ito, inamin ng Ama na mahina ang kanyang pananampalataya. Okay? Parang ganito, Panginoon, nananampalataya ako, pero nakikipaglaban ang aking puso dahil sa kawalang pananampalataya. Diba? Yes, Lord. Titiwala ako sa iyo. Kaya lang, sinasabi ng aking puso na hindi merong pagdududa. Okay? Merong pagdududa. Merong kunti pagdududa. Okay? Sinabi ng Panginoon, ang maaaring pananampalataya ko ay hindi laging malakas. Gaya ng nararapat, it should be, dapat. Pero, minsan, no? Of course, tayo ay nagdududa din minsan. At minsan, natatakot pa. Diba? Minsan, iniisip din natin. Okay? At nasasabi natin sa ating Panginoon, ikaw ba talaga totoong makapangyarihan? Okay? Na kaya mo bang gawin ang lahat ng mga bagay? Okay, parang ito yung sinasabi ng lalaki sa ating Panginoon. Kaya mo bang palayasin
ng demonyo. Okay? Pero nakita po natin yung tapat na papahayag ng Ama. Inamin po niya na ito ay isang kasalanan na magkaroon ng mahinang pananampalataya. Di ba? Minsan, maaaring sinasabi, palagi sana akong sumasampalataya na ikaw ay makapangyarihan sa lahat at may kapangyarihan para magligtas. Di ba? Bakit nagagawa po natin po ito magduda? Because of our sin. Dahil tayo ay makasalanan. Kaya minsan nagdududa po tayo. Okay? Nabibigo po tayo gawin na magiging tapat sa ating pananampalataya o manampalataya sa Panginoon. At bakit nangyayari po ito, mga kapatid? Dahil tayo ay makasalanan. At yan po yung totoo. Kaya nga ang sigaw niya Di ba? Sumigaw po siya. Anong sigaw po niya? Panginoon, tulungan mo ako. Tulungan mo ang kawalan po ng pananampalataya. Mga kapatid, meron din tayong ganitong klase ng pakikipaglaban ng palataya. Okay? Walang depekto yung pananampalataya na ibinigay sa iyo ng Panginoon sapagkat galing po sa Kanya. Kaya minsan, tayo ay nakikipaglaban sa ganitong klase ng pananampalataya. Pero tandaan po natin, hindi ito kamalian ng Diyos na ang pananampalataya natin ay mahina. Kundi ito ay kamalian natin. Di ba? Ayon sa verse 23, at yan nilinaw ng ating Panginoon. Anong sinabi niya? Kung kaya mong sumampalataya, ibig sabihin, binibigyan diin ng ating Panginoon na ang problema ay yung pananampalataya ng Ama. Okay? Na hindi siya naniwala sa nararapat. Diba? Kaya yun minsan yung naging problema po natin. Okay? Dapat yung lalaki ay naniniwala at sumasampalataya po sa Diyos na lahat ng bagay ay posible sa Diyos. At dapat ganito rin ang pananampalataya natin. Na kahit ito ay imposible sa atin, okay? Dapat kahit imposible sa atin na mangyari, pero dapat sanayin natin ang ating pananampalataya. Sanayin mo yung pananampalataya mo sa Diyos na siya ang gumagawa ng lahat, na kayang gawin. Okay? Kayang gawin ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Okay? Kaya tingnan po natin kung ang ating pananampalataya ay naniniwala na magagawa ng Diyos na gawin anuman ang kanyang ipinangako, kasama ang mga dakilang himala na tayo ay naligtas. Himala na tayo ay napalaya sa kasalanan. O mga kamangha-manghang bagay. Himala na kung saan ay iniligtas tayo mula sa kasalanan at sa impyerno. Pero bakit kaya minsan mahina ang ating pananampalataya? Ano kayang dahilan? Bakit dumarating sa ganoong sitwasyon? Alam ninyo mga kapatid, nangyayari iyan dahil makasalanan pa rin ang ating kalikasan. Kaya
yung pagkamakasalanan ay of course totoong gumagawa ng pagdududa. Na tayo ay nakakapagduda sa gagawin ng ating Panginoon. Kaya nakikipaglaban tayo na sumampalataya sa sinabi ng Diyos sa kanyang salita. Okay? Nakikipaglaban tayo para makatiyak. Okay? Dahil sa ating pagkamakasalanan, tayo ay madalas ay may sala sa pamumuhay. Hindi dahil sa pananampalataya, kundi sa ating pagtingin. Minamasdan natin ang mga bagay mula sa panlupang pananaw at naisip natin na imposible sa Diyos na magawa ito. Kapag yun ang tinitignan po natin, may tendency talaga na magdududa po tayo sa Diyos. Okay? Ano ang paraan para makaalpas po tayo po dito? Para matulungan po tayo na makita ito ay totoo. Ating isaalang-alang, may mga halimbawa na dapat po nating tingnan. Okay? Ano po ang mga yon? Okay, maaring magagawa natin ito okay? Lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Sa kabila ng ating pagganiyaya, sa tagal ng ating panalangin, kinalyo na ang ating mga tuhod, right? And yet, walang palatandaan na sila ay magkaroon ng kaligtasan. Tila bagay imposible na sila ay maligtas sa Diyos. Di ba? Minsan, naisip natin, baka hindi na tayo dumami. Right? Okay? Baka sabihin natin, hanggang ganito na lang ang ating number sa loob ng simbahan. Diba? Minsan, nagdududa po tayo. Why? Because dahil sa ating katangian bilang makasalanan. Kaya naiisip natin ito. Okay? Naisip natin, dilabagang imposible na ito ay magagawa ng Diyos. Okay? Kaya sa mga pagdududa pong ito, minsan, naisip na rin natin na sumuko na sa Diyos. Kaya minsan, tumitigil na tayo sa ating mga panalangin para sa kaligtasan ng ating mga kaanib sa pamilya. Minsan, tumitigil na rin po tayo para itaguyod ang ating simbahan. Diba? Ayan yung bunga ng mga pagdududa. Okay? Minsan, inisip natin na mahina ang ating pananampalataya kapag tayo ay umaharap sa mga kapigatian. Pero tandaan po natin mga kapatid, minsan ang Diyos ay naghahatid ng mga bagay pong ito. Bakit? Ano ang dahilan? Para palakasin ka sa iyong pananampalataya. Para tignan kung talagang nagtitiwala ka sa Kanya. Para makita mo na hindi ka dapat manangan sa sarili mo, kundi magtiwala sa Diyos. Diba? Kaya minsan, naiisip natin, at minsan, tinatanong na rin natin ng Diyos. Diba? Kaya minsan, natatanong natin, bakit nagagawa ito sa akin ng Diyos? Okay? Itinuturing mo na hindi mabuti para sa iyo. Okay?
ito ay magiging sorrowful sa iyong kaluluwa. So bakit? Okay? Ito yung mga kadahilanan kung bakit tayo ay nagdududa sa pag-ibig at katapatan ng ating Diyos. Pero tandaan po natin mga kapatid, ginagamit niya po ito para dalhin po tayo. Para isipin natin at ilagay natin sa ating mga puso na ako ay isang hinirang. Hindi naman yung gagawin sa mga hindi mananampalataya ang pagdidisiplina, di ba? Kailangan gagawin niya po ito para magkaroon ka ng presensya. Makita mo kung bakit ginagawa ito ng Diyos. Yan, diba? Para makita mo at mabalikan mo na kung talaga ang tagapagligtas mo si Kristo. Lahat po yan. Ang Diyos ang gumagawa po niyan. Okay? Mga kapatid, itinuturo ng teksto kung ano ang gagawin ng bawat isa kapag nangyari yan. Una sa lahat, aminin. Okay? Aminin mo sa iyong sarili ang kawalan natin ng pananampalataya ang siyang solusyon. Okay? Aminin po natin, magiging faithful po tayo sa Panginoon. Kaya ito yung ginawa ng lalaking ito. Okay? Sabi mo na mahina ang iyong pananampalataya. Okay? Pero andun yung pagpupunyagi na tayo ay nakakatiyak ng ating pananampalataya ay totoo. Bagamat kasalanan ito na ikaw ay merong mahinang pananampalataya sa iyong Panginoon. Diba? Kasi kapag mahinang pananampalataya mo, iisipin mo na baka hindi kayang gawin ito ng Panginoon. Kontra po yan sa pagiging soberano ng ating Panginoon. Okay? Aminin mo na ikaw ay nagkasala. Ikaw ay nagkasala dahil sa kawalan ng pananampalataya. Diba? Aminin natin na tayo ay nagkasala dahil sa kawalan ng pananampalataya. Pangalawa, dapat maniwala. Okay? Kahit tilabaga imposible ang mga bagay, paniwalaan pa rin natin. Kaya ito yung sinabi niya sa lalaki, sa verse 23. Manampalataya ka. Diba? Ano sabi ng verse 23? Imposible ay posible sa lahat ng mga sumasampalataya. Yun yung sinabi niya doon sa ano. Okay? Posible sa kanya na sumasampalataya. Pangatlo, upang maniwala ka na ayon sa nararapat, manalangin ka gaya ng ginawa ng lalaking ito. Ano ang kanyang panalangin? Tulungan mo ako. Yun ang kanyang kahilingan. No? Tulungan ang aking kawalan ng pananampalataya. Na ibiglang sabihin, tingin natin sa ating Panginoon na bigyan ng kalakasan na kailangan natin upang mapagtagumpayan ang pagdududa ng bawat isa po sa atin. Okay? Pangatlo, sa ating punto, umasa kay Kristo. Tandaan po natin, ang lahat ng anak ng Diyos ay umaasa kay Kristo sa lahat ng mga bagay. That's right. Totoo po yan. Umasa po tayo. Okay? Kasama na dyan yung ating pananampalataya at kalakasan na lumakas ang ating pananampalataya. Dahil ang hinahanap ng ating Panginoon na siya ang may akda ng ating pananampalataya ay yung tapat na nagtitiwala sa Kanya.
Siya nga nagbigay ng ating pananampalataya. Siya ang may gawa sa atin ng pananampalataya. Okay? At siya din ang nagpapalakas ng ating pananampalataya kapag ito ay mahina. Kaya naman, kapag ikaw ay nagdududa, hingin natin sa Kanya na tulungan tayo, tulungan ka sa iyong kawalang pananampalataya. Okay? Hingin mo na alisin yung pagdududa ng iyong pananampalataya. Okay? Alisin yung kawalan ng katiyakan. Okay? Na dapat magtiwala ka, malugod ka sa kanyang pagiging soberano at makapangyarihang kamay. Okay? Upang manampalataya at magtiwala ka sa kanya. Okay? So, nililinaw ng ating teksto na si Kristo lamang ang makakagawa nito. Ipinapakita ng ating teksto na si Jesus ay may kapangyarihan na magpalayas ng masamang espiritu sa anak ng lalaki. Siya ay makapangyarihan upang palayasin ang demonyo o diablo sa katawan ng bata. Until now, siya din ang may kapangyarihan laban sa demonyo sa ating kapanamuhan. Bakit? Kailangan niyang gapiin po yun. Dahil ang diablo ang siyang naglalagay ng pagdududa sa atin. Siya ang naglalagay sa iyong isipan. Ang pagdududa. Nais ng demonyong ito na maging mahina ang iyong pananampalataya. Nais ng diablo na pagdudahan mo ang lahat na mga napag-aralan mo patungkol sa attributes ng Diyos. No? Iyon ang trabaho po niya. Okay? Magduda ka sa kabutihan ng Diyos. Pero tandaan po natin, ang lahat pong ito ay kayang wasakin ng ating Panginoon. Okay? Kaya niyang alisin yung pagdududa na itinanim ng diablo sa atin. Okay? Kaya niyang gawing malakas ang ating pananampalataya. Kaya nga mga kapatid, hingin po natin sa ating Panginoon na alisin yung kawalan ng ating pananampalataya. Post. Sigurado po ito at nakakatiyak po tayo na ito ay gagawin po niya. Dahil kaya niyang wasakin. Okay? Kaya niyang wasakin ang kaaway po niya na gumagawa sa atin. Bakit? Kapag narinig niya ang salita ng Panginoon, narinig niya ang boses ng ating Panginoon na makapangyarihan. Okay? Diba? Lumalayas ang diablo kapag nakakarinig ng salita ng Panginoon. Yan din, mga kapatid, ang ating pagdududa at kawalan ng pananampalataya. Diba? Yung boses din po niya, ang salita din niya, ang nagsabi na manampalataya po tayo. At ito po yung kanyang utos. Diba? Kaya dapat ipangaral natin din ang salita ng Diyos. Ano na po ang Ebanghelyo? Dahil nandyan ang kapangyarihan. Okay? Yan ang pag-asa din para sa kanila upang sumampalataya. Tandaan po natin, nakakatiyak po tayo na ito ay gagawin ng ating Panginoon sapagkat ito ang kanyang layunin. Di ba? Ang layunin sa bawat isa sa atin ay magkaroon po tayo ng sapat na pananampalataya or malakas na pananampalataya kung pwede. Hindi lang yung sapat. Gusto nga over. Yung talagang pananampalatayang super. Okay?
Ayaw ng Panginoon na mawalan ka ng pananampalataya, magkaroon ka ng kawalan ng pananampalataya. Kaya titiyakin ng ating Panginoon na magkaroon po tayo nito, malakas na pananampalataya. At sa papaano? Gagawin niya ito sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu na magtiwala muli at magkaroon ng kaaliwan. Sapagkat kaaliwan po natin, kapayapaan natin. Yun po yung layunin ng ating Panginoon para sa bawat mananampalataya. Kaya mga kapatid, sa pong ito, kung tayo ay nakikipaglaban sa ating pananampalataya, manalangin. Manalangin ka sa Panginoon. Natulungan ka na makawala sa kawalan ng pananampalataya. At asamin po natin na kay Kristo ang siyang nag-aalis ng kawalan ng pananampalataya. At siya rin ang gumagawa ng kalakasan at pagtitiwala sa Kanya. Kaya nga yung pananampalataya ay galing sa Kanya, hindi yung galing po sa atin. Diba? Kaya mga kapatid, naway ang mensahe pong ito ay nagbigay po sa atin ng kaaliwan at kalakasan. Para sa mga wala pa kay Kristo, manampalataya ka. Katulad ng amang ito, no? Na siya ay nagtitiwala na si Kristo ang tagapagligtas. Sapagkat siya lamang ang nakagawa. Okay? Siya lamang ang nagpakapapo sa krus at muling nabuhay. Ibig lang sabihin ay pinapatunayan na ang kaligtasan ay nasa Kanya. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos, kami po muli nagpapasalamat sa mensahe at biyaya ng salita na aming napakinggan. At salamat po sapagkat muli po namin natunghayan ang pananampalataya na kung saan ay ito ay kaloob ng Diyos na ito ba ay nagagamit namin sa tamang paraan o ito ba ay nawawala sa aming pananampalataya, nanghihina, pero may solusyon para ang pananampalataya po nito ay mananatiling malakas, sapat. Salamat po Panginoon dahil ikaw din ang nagkaloob nito at ikaw din ang magpapalakas nito. Kaya umasa po kami, O Diyos, sa lahat ng mga bagay ng kasangkapan ng iyong biyaya, kapag ito ay aming susundin at gagamitin, ito yung solusyon upang ang aming pananampalataya ay palaging tapat, malakas, at walang pagdududa. Salamat po Panginoon sa mensahe mo ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus.